Brooklyn Nets delikado kung si Ben Simmons ang gagawing opensa. May paraan na para bumalik ang buhay ng slam dunk contest. LeBron, Kobe, Vince Carter at iba pa may offer pala na $1 million para sumali. Shake at bake move ni Steph Curry nag-viral sa social media. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Sa isang bagong podcast na pag-uusap kasama si Believe in Nets Eric Slater, binuksan ni New York Post beat reporter Brian Lewis kung bakit ang former Brooklyn Nets head coach na si Jack Vaughn ay nagpasya na hayaan ang laging na i-injured at hindi kontento na guard na si Ben Simmons na pangunahan ang opensa ng koponan sa simula bago siya nasaktan muli. Siyempre, maaaring ito ay naging isang delikadong proposisyon. Ang desisyon na ibigay kay Simmons ang run sa kakulangan sa mas mahusay na plano noong mas maagang season na ito ay isang interesanting bagay. At least ang sabihin ito at bigay na nagmula pa siya sa kanyang injury history. Opinyon ni Slater, marahil ay maaari mong sabihin na wala silang masyadong ibang pagpipilian dahil sa kakulangan sa talento sa roster. Pero gaano nga ba ito nakakagulat ito sa iyo? Dahil alam ko sa akin ito ay tila isang resipe para sa kalamidad na kung saan ito ang naging resulta. Hindi ko alam kung ito ay nakakagulat dahil kapag iisipin mo ang kanyang resume at sahod, sabi ni Lewis. Sa tingin ko, ito ay mas mapanganib kaysa sa nakakagulat. Kapag sinasabi mo, ilalagay namin ang lahat ng aming itlog sa isang basket na may label na Ben Simmons, iyon ay mapanganib. Siya ay hindi nagkakamali. Sa kabila sa kanyang kakulangan, sa pagiging malusog sa anumang sa 3 seasons niya sa Brooklyn, si Simmons ay isang mahirap na player sa tuwing hinahanapan ng kaangkopan sa mga lineups kahit na siya ay available. Ang 6'10" na si Simmons, isang former 3-time All-Star at 2-time All-Defensive Team Selection habang kasama ang Philadelphia 76ers ay naglaro sa isang kunting 12 games lamang na may 10 bilang starter sa nakuhang 21-33 record ng Nets. Ngayong season, na may average na 6.8 points sa 59.4% shooting mula sa field, 8.4 rebounds, 6.5 assists, 0.8 steals at 0.7 blocks. Tungkol sa sahod ni Simmons, ang former number 1 draft pick noong 2016 mula sa LSU ay kasalukuyang kumikita ng $37.9 million ngayong season at magiging ganap na garantisadong $40.3 million sa susunod na season bago siya magiging isang free agent sa 2025 kung hindi makakatanggap ng extension. Sa kanyang erratic na kalusugan, mental na kalagayan at produksyon, maaring siya ay tutungo sa isang bagong deal sa hinaharap bilang naka-range sa veterans minimum o isang biannual exception. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman sa The VC Show, isang NBA legend na si Vince Carter ay nagbigay ng ilang ideya upang mapabuti ang slam dunk contest at kasama dito ang $1 milyong na cash participation prize na katulad sa isang bagay na sinubukan nila noong nakaraan. Kung babalikan ang mga araw sa kanyang paglalaro, ibinunyag ni Carter na minsan ay nag-alok noon ang NBA ng $1 million upang makipagkompetensya sa isang contest kasama si Kobe Bryant, LeBron James at Tracy McGrady bago ang mga stars ay umatras sa huling minuto. Alam ko na ilang taon na ang nakalipas, sinubukan ng NBA ang taktikang ito, bagay na dalhin ang event sa pagpapataas, sabi ni Carter. $1 milyong ang kanilang inoffer sa ilang mga pangalan tulad ni Bron, Kobe, T-Mac. Ang aking pangalan ay isinama rin doon syempre at ilang iba pang player para sa $1 milyong. Pero hindi mo makukuha ang commitment mula sa lahat upang gawin ito kahit ako ay parang, maghihintay ako kung ano ang gagawin sa field. Ang slam dunk ay kasaysayan na isang pinakahihintay na kaganapan at ang mga star tulad ni Michael Jordan at Dr. J ay dating nagbibigay dito ng buhay sa pamamagitan sa pagsali sa event at pagpapakita sa kanilang pinakamahusay na makapagdala ito ng kasiyahan sa mga tagahanga. Ayon kay Vince Carter, minsan ay handa ang NBA na mag-alok ng $1 million upang makuha ang pinakamalaking star sa dunk contest.
Si Kobe, McGrady at Carter ang lahat ay lumahok na sa palabas noon. Ngunit hindi pa nila ito ginawa sa parehong oras at ito ay isang tunay na kahihiyan din ayon sa karamihan. Bilang ilan sa pinakamahuhusay na atletikong players sa kasaysayan ng NBA, ang mga stars na iyon ay maaaring makapagbigay ng isang makasaysayang palabas para sa mga tagahanga. Ngunit hindi ito itinadhana. Ayon sa source, mayroong isang tao na tila ang pumatay sa ideya bago ito pinahintulutan na mangyari. Para kay LeBron James, hindi ito nakakagulat na hindi siya nagdesisyon na maglaro sa dunk contest ng tao na iyon. Isa siya sa mga ilang basketball legends na hindi man lang nag-isip na sumali sa event at may ilan pa nga na sinisi ito sa kanya para mawalan ng interes ang ibang star na sumali sa event at naidala ito hanggang ngayon. Hindi na sikreto na ang NBA All-Star Weekend ay nakakitang isang matinding pagbaba sa kalidad sa mga nakaraang taon at ang mga ratings ng pag-apruba sa mga tagahanga ay bumagsak sa lahat ng oras bilang mababa. Ang 2024 All-Star Weekend ay ang pinakabagong sakuna para sa NBA at isang patuloy na trend mula sa tradisyonal na All-Star formula. Bilang marahil ang tanging kompetisyon sa event na pinakamahalaga sa mga tao ay ang 3-point contest. Ito ay napaka-interesting, ngunit mabilis at binubuo lamang sa napakaliit na bahagi sa pagdiriwang. Ang dunk contest, na kasaysayan ng kilala sa mga fanfare, ay isang kumpletong kabiguan na kung saan ang G-Leaguer na si Mac McClung ang nanalo sa kanyang pangalawang sunod na trophy. Si Adam Silver ay nangako na gagawin niya ang lahat na magiging mas nakakapanabik ang All-Star Game kumpara sa nakaraang mga taon. Ngunit ngayon, nakita ang pinakamalaking puntos na nakuha sa All-Star Game ever na nagtapos sa score na 211 to 186 patungo sa fourth quarters. Hindi nagpakita ng depensa at maraming mga tagahangang analista ang nagkaisa upang ipahayag ang kanilang lumalaking pagkadismaya. Sa kabuuan, tila ang NBA All-Star Weekend ay nagkaroon ng backseat at ang mga players ngayon ay hindi na interesado dito tulad ng dati. Maliban na lamang kung mag-aalok ang NBA ng isang $1 million na premyo o iba pang insentibo, ito ay maaaring maging paraan para mapa-improve ang event sa hinaharap. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Steph Curry ay maaaring gawin ng higit pa kaysa sa magtala ng mga hindi inaasahang 3-pointers upang mapasaya ang mga tao. Sa NBA All-Star Game noong Lunes sa Indianapolis, ang Warriors guard ay nag-iwan sa pagkamangha kay Jamal Crawford matapos na maglakas loob si Curry na gawin ang isa sa mga signature moves ng former NBA player, ang shake and bake. Sa pakikipag-usap kay Warriors forward Draymond Green at sa kanyang crew sa TNT's alternate broadcast ng All-Star Game, nagbigay si Crawford ng papuri sa superstar ng Golden State para sa kalidad sa play habang kinausap ang kanyang teammate sa Warriors para sa isang paliwanag. "Maganda yon," sabi ni Crawford. "Nagulat ako nang ginawa niya yon. Ang katotohanan na ang shake and bake ay nasa All-Star Game ay maganda at si Steph ay sobrang husay. Ginawa niya ito kasama ang isang floater." "Draymond, ang tanong ko, sinabi mo ba sa kanya na gawin niyon?" Sa kanyang mabilis na tugon, pinuri ni Green si Curry at nagbigay ng isang nakakatawang anekdota. "Hindi ko sinabi," sagot ni Green. "Pero alam mo na, si Steph ay malikhain. Iyon ang maganda kay Steph. Hindi ko sinabi sa kanya na gawin niyon. Pero ang sinabi ko sa kanya ay pumunta at makuha ang MVP at nabigo niya ako." Sa kanyang ika-10 na All-Star Game, nagtapos si Curry na may 16 points at 4 na 3-pointers sa kanyang pangalan, ngunit maaaring sabihin sa isa na walang isang basket ang gumawa ng ganoong ingay tulad sa kanyang rendition sa shake and bake ni Crawford sa pintura. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa move na ito ni Curry? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.